Yon, ito na naman tayo mga kababayan. Pero bago ito magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Wala nang patumtik-tumtik pa. Ito'y tungkol na naman kay Epipanyo Labrador. Ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ito na mga kababayan, pinagtanggol na nitong si Epipanyo Labrador, ang supremo ng mga supot, itong kanyang abogada. Ito siguro yung kanyang abogado na pinagyayabang niya noon. Kung maalala niyo mga kababayan, nagmayabang ito, ang tapang niya. Kahit nakasuhan pa ako ng 100 bisis, kahit pa 1,000,000 bisis, hindi ako kasuhan. Mga taga-iglesia ni Kristo, hindi niyo ako matatakot. Dahil kinausap ko na yung aking abogado. Baka nga mga kababayan, yung kanyang pinagyayabang na abogado niya, itong si Atty. Claire Castro. Dahil nga noon, itong si Atty. Claire Castro ay may upload video ito tungkol kay Epipanyo Labrador. At pinupuri Atty. Claire ha, itong si Epipanyo, matapang daw. At number 1, itong si Atty. Claire Castro na nagpapakalat ng fake news ha. Dahil sa kanyang ginawa. Bakit niya in-upload yung video nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan, na wala namang patunay, wala namang ebidensya na si dating Pangulong Duterte ay sila yung nag-utos. Sila ni Gerald Bantag na ipapatay si Kaper Silapin. Kaya ito mga kababayan ha, number 1 na kritiko ni dating Pangulong Duterte nandiyan na ngayon sa Malacanang. Nakakatawa ano? At mas nakakatawa pa siguro pag halimbawa itong si Epipanyo Labrador magkaroon din ng posisyon sa Malacanang mga kababayan. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ngayon, hindi niya na binabanatan ang Iglesia ni Cristo. Ang lagi niyang binabanatan, ito na ngayon yung mga Duterte. Dahil siguro sa isip-isip niya, pag itong si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte yung lagi kong babanatan, magkaroon ako ng posisyon sa Malacanang. Magkaroon ako ng, kahit na siguro, tanggal siya ng mga dumi-dumi sa loob ng Malacanang mga kababayan. O tagawalis siya sa loob ng Malacanang mga kababayan, at least nandoon siya sa loob ng Malacanang. Talagang mayabang pa naman to masyado. At ito ayon sa kanya, itong mga Duterte daw ay wala na talaga. At ang binabanata na naman niya dito, ito na namang si Mayor Baste. Nilalait na si Mayor Baste mga kababayan. Mukha daw, pero hindi niya matutuloy ha. Dahil alam niya, nagwapo si Mayor Baste. Alam niya na ang layo ng kanyang itsura. Alam niya na siya yung dapat laitin. Dahil hindi niya matanggal-tanggal yung kanyang pismas eh. Puro lang siya yabang, puro na siya panglalait. Pero yung totoo niyan, yung kanyang itsura, talagang hindi kaaya-aya nga. Sinabi ko na yan noon. At masinso na siya may ano naman siya, may tawag dito mga kababayan. Kahit paano, umasinso. Itong si Richard Palacio. Gumamit na siya ngayon ng biit. May patawa-tawa na rin siya sa kanyang ginagawang video mga kababayan. Pero nga, ang problema, tunog lata yung kanyang tawag. Yan na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. At sa video na ito, ibubuking na naman natin itong si Epipanyo. Hindi nga makakalusot sa akin yan. Kahit anong gagawin yan, hindi lulusot sa akin yan. Ako ang titira sa'yo, Epipanyo Labrador. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Hindot ka. Hindi ka makakalusot sa akin. Lahat ng kasinungalingan mo, supalpalin ko palagi yan. Ito na, mga kababayan. Balita ko nga po, ngayon po ay medyo talagang tulala at talagang nahihilo ngayon yung mga DDS.
No, at hindi nila matanggap, mga minamahal ko mga kababayan, na may bago tayong Yusek na napakaganda, napakatalino pa. Talagang pati si Panelo natulala. Pero gano'n pa man, mga minamahal ko mga kababayan, diretso po tayo ngayon sa ating pag-uusapan na nabanggit na lang din po natin si Atty. Claire. So, atin po bibigyan ng birada yung kanya pong mga naging sagot, ano? Yung kanya pong mga naging sagot sa mga tanong po sa kanya sa naganap po na press con, no? So, okay, eto panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Good afternoon po, Atty. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Manila. Marami na rin mga tambay ang hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, meron bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yun. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? So yun mga minamahal ko mga kababayan, napakalinaw po ng sagot po ng ating Yusek Claire, si Atty. Yusek Claire. So, syempre, alam nyo, minsan nga kasi hindi natin naintindihan kung ano yung nasa utak nito ni Digonio, no? Minsan kasi nagsasalita na lang siya nang hindi niya alam. Biro mo ba naman, nakalimutan yata ni Rodrigo Roa Duterte na anak niya ang mayor doon sa Davao. Nakalimutan niya yata na pagka siya ay nag-react, ang tatamaan dito at pagtatawanan ng taong bayan ay yung kanyang anak. Kaya akala siguro ni Digong hindi yung anak niya. Kaya dito pala mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo na talagang may tama ito sa utak. O baka naman nakalunod na, baka naman nasosobrahan na naman sa fentanyl. So, pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, bigyan po natin ng birada. Ito pong naging reaction po ni Yusek Claire, no? So, totoo yung sinabi niya mga minamahal ko mga kababayan, ano? Sabi ni Digong, no, na ngayon hindi na panahon ng administrasyong Duterte, naghanap na daw sa Davao maging sa Metro Manila yung patayan, yung droga, etc. etc. No? Pero tama yung sinabi niya, mas maganda yung panahon ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at least, di ba? Nalalaman, naka-record. Hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte na kahit 1,000 na yung namamatay, hindi pa rin naka-record. Kaya nga galit na galit sila nung natuklasan ni General Torre yung katotohanan at nabulatlat yung katotohanan, kaya naman pala walang record, talagang pati yung police blotter ay namamanipula ng mga Duterte. Namamanipula para lamang sabihin na ang Davao City ay talagang walang kahit anong krimen dahil ang mayor dyan ay isang taong kinatatakutan. Kaya galit na galit sila kay General Torre kasi lumabas yung katotohanan na booking. Ngayon, tama po yung sinagot ni Yusek Claire, no? Hindi ba inisip ni Digonio na sa kanyang reaksyon, sa kanyang ipinalabas sa kanyang inilabas na statement, maaaring ang pagtawanan dito at ang mapahiya dito yung kanyang anak na Mongoloid? Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa naging reaksyon niya ngayon, lalo lamang binibigyan tayo ng palaisipan. Na kung saan yung palaisipan na yun ay mabubuo, na talagang tayo ay pinagloloko lang nitong ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga sinasabi noon. No? Hawak niya ang Davao City, di ba? Hawak niya ang Davao City. Sabi niya, kontrolado niya ang Davao City. Kaya nga gusto nilang manatili na sila ang humawak ng Davao City. Gusto nila mula sa anak, apo, tatay. Kulang na nga lang Pati katulong nila gustong pahawakin bilang mayor Di ba? Para lamang kuno nasa magandang sitwasyon ng Davao City, tapos ngayon magsasalita siya ng ganyan. Parang pinalabas niya na walang kwenta at pulpul at walang magawa yung anak niya.
Kung sa bagay, hindi na ako magtataka sapagkat kung titignan niyo mga minamahal ko mga kababayan, yung anak niya tadtad sa tato, eh malamang baka mamaya yan pa nga ang leader ng mga drug addict doon. Di ba? Hindi nakataka-taka sa pagmumukha pa lang nito ni Baste, mukhang ano di ba? Mukhang sabog lagi. Mukhang walang tulog-tulog. Pero alam nyo, pabor sa atin yung mga sinasabi ni Digongyo Bakit? Sa mga sinasabi ni Digongyo, mas lalong na-o-open o mas lalong namumulat ng taong bayan sa katotohanan. Sa ginagawa ni Digongyo, mas lalo lamang namumulat ng taong bayan sa katotohanan kung ano at sino talaga si Rodrigo Roa Duterte. Pero may pero sa ginagawa naman ni Digongyo, ang napapahiya dito ay yung kanyang mga alipores. Ang nasasampal dito, yung kanyang mga tagasunod, lalong-lalo na yung mga DDS. Ay, mali pala yung tawag ko, hindi pala DDS. DDless. Mas magandang tawagin DDless. Kasi mga utak dilis yung utak. Na kahit nakikita na nila yung katotohanan, nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan pa rin. Diba? Kaya nga masasabi ko talagang kawawa talaga, mga minamahal ko mga kababayan, yung mga nagiging tagasunod ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil hanggang ngayon ay nagiging tanga. No? So alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, ang dami pong natuwa kay Yusek Claire, Attorney Claire, dahil talagang lahat ng kanyang mga sinabi doon sa naganap na press con ay talagang sampal sa mga didilis, lalong-lalo na sa mga Duterte. Yan naman mga kababayan, wala daw, mahina daw, ibig sabihin daw wala ba daw magawa itong si tawag nito mga kababayan, si Basti, Mayor Basti sa Davao, kung laganap naman yung droga. Wala talagang utak yan. Kung ang tawag mo sa mga DDS ay DD-list, dinagdagan mo ng tawag, ikaw ay dadagdagan ko rin yung tawag mo, Supremo ng mga supot. Ikaw talaga, yung number 1 supot na walang utak, napaka-ano mo. Ito mga kababayan dahil nga wala na sa kontrol, hindi na hawak ni Mayor Basti yung mga kalakaran dyan sa Davao. Dahil yung mga pulis na mga taga Davao ay tinanggal ni Marbil. At nagpatanggal itong si Gerald Torre. Pinatanggal ni Gerald Torre. May video tayo dito para talagang may patunay. Hindi katulad nitong supremo ng mga support na ito na puro lang kasinungalingan. Yung Attorney Claire mo, sinungaling din yan Katulad din sa iyan. Pero mas sinungaling ka pa dyan kay Attorney Claire. At ikaw talaga ang number 1. Kung may masinungaling pa kay Satanas, ikaw na yon. Epifanio Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio, ang supremo ng mga support. Kaya nga mga kababayan, hindi na makontrol ng mga Duterte. Halimbawa lang ang pagpasok ng droga. Dito sa probinsya namin, may upload ako kahapon. Halos araw-araw dito. May nakukumpiska, may nahuling droga. Hindi lang basta-basta ang halaga. Milyon-milyon. May taga kabarangay ko nga Hindi ko akalain na gano'n na pala yun. Hindi na namin akalain na gano'n na pala yung hanap buhay nun. Na nahulihan ng 1 milyon. 1 milyong halaga ng pinagbabawal na gamot. Ito mga kababayan, kaya hindi na nakakapasok na yung droga o yung pinagbabawal na gamot dyan sa Davao dahil sa mga pulis na pinagtatanggal ni Torre. Imbes na mautusan niya Mayor Basti yung mga pulis na yan para i-maintain yung katahimikan dyan sa Davao. Susunod pa ba yung mga yan? Yung mga tao na ni Gerald Torre yan? At yung ating PNP chief, si Marvel. Ano sabi ni Marvel? Ang droga ay hindi nakaka-addict. Yan ay ginagamit pampalipas o pampawala sa antok dahil sa mga nagtatrabaho na 10 oras ng gabi. Tama ba yan? Nasabihin ng isang PNP chief na imbis takutin itong mga drogista, siya pa mismo
Yung nagpapalakas ng loob. Dahil pag halimbawa, na-aresto sila, sabihin ko lang, sir, ganito kasi sir trabaho ko kasi, 10 oras ng gabi, naantok ako, kaya nagdodruga ako, gumagamit ako ng ganito. Kasi parang wala yung antok ko. O sige, pakawalan niyo yan. Dahil ginamit naman sa trabaho. Ganyan ba? Yung isang ugali ng isang PNP chief, na imbes sila, yung mangunguna sa pagkumpiska, takot o takutin nila yung mga taong drogista, sila pa mismo yung nag-i-encourage na gumamit kayo dahil hindi naman nakaka-addict yan. Ikaw hindot ka, addict ka talaga addict ka talaga isa kang dakilang supot. Ikaw yung supremo lahat ng mga supot sa ating bansa. Ito mga kababayan, para mapatunayan natin na hindi na kontrolado ni Mayor Baste ang Davao City dahil nga sa pagpalit ng mga pulis dyan. Ito, panoorin natin to. Ginid ng Philippine National Police na solong desisyon ng bagong talagang regional director ng PRO 11 na si Police Brigadier General Nick Torre ang pagpapalit ng mga pulis sa Davao City. Nito lamang Miyerkules, 3 beses na nagpalit ng Chief of Police sa Davao City sa loob lamang ng isang araw. Narito ang balita ni Paul Montibon. 3 beses nagpalit ng bagong Chief of Police ang Davao City sa loob lamang ng isang araw. Nitong Miyerkules ng umaga nang italaga bilang OIC, Director ng Davao City Police Office, si Colonel Lito Patay Perodo. Pero tumagal lamang siya ng 4 na oras at 38 minuto sa naturang pwesto. Ayon sa impormasyon, nasa gitna noon ng kanyang command conference si Patay kasama ang 19 na bagong talagang mga pulis nang makatanggap siya ng tawag mula sa Campo Crame. Hudyat ng agarang pagtatapos ng kanyang termino bilang bagong hepe ng DCPO. Agad siyang pinalitan ni Colonel Sherwin Butil bilang bagong officer in charge. Bagamat walang formal na turnover ceremony, agad na inukupa ni Butil ang posisyon para pamunuan ang DCPO. Pero hindi pa man din nagtagal sa posisyon ay naglabas ng bagong memorandum order ang PNP. Sabi sa memo, hindi na si Butil ang OIC ng DCPO kundi ang dating Criminal Investigation and Detection Group NCR Chief Police na si Colonel Hansel Marantan. Sa panayam ng media kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, sinabi niya na ang nangyaring rigodon sa Davao Region ay solong desisyon ng bagong talagang direktor ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nick Torre. Ani Fajardo, bagamat isang ordinaryong palitan lamang ang nangyari, ay may ibang dahilan pa raw silang tinitingnan tulad ng pagtaas ng kaso ng krimen at rape sa rehiyon. When the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. Ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao Region po. Kaugnay rito, ang nasabing hakbang ng PNP at PRO 11 ay agad na kinundina ng Davao City LGU. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na hindi sila nagkulang sa pagpapatupad ng batas at mga pulisiya sa lungsod. Ipinunto niyang naabot ng Davao City ang estado nito ngayon dahil na rin sa kusang pakikiisa at pakikipagtulungan ng lahat ng sektor. Pangiinsulto nga raw ng maituturing ang ginawang ito ni PNP Chief Marbil sa mga naging pagsisikap ng mga tinanggal na mga pulis Davao na naging susi sa pagiging payapa at maayos na lungsod ng Davao. Question rin ni Mayor Baste ang naging dahilan ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nick Torre na may anomalya sa mga naitatalang krimen sa lungsod, gayong consistent ang lugar bilang top performing police office sa buong rehiyon. Sa katunayan nga, matagal nang kinikilala ang Davao City bilang isa sa pinakaligtas na lugar hindi lang sa Asya kundi maging sa buong mundo. Sa huli, nilinaw ng tagapagsalita ng Pro 11 na wala namang kinalaman sa arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang mass relief sa mga opisyal ng Davao City Police Office. Matatanda ang sinabi na noon ni Torre na hindi niya prioridad ang pagtugis sa butihing
Yan lang mga kababayan, malinaw na malinaw. Sinabi noon ni General Torre na hindi niya priority ang paghuli kay Pastor Kibuloy. Pero anong ginawa nila? Pinadalahan ng napakaraming pulis sa loob ng QOGC, sa QOGC compound. At yung mga pulis na talagang nakakatulong sana kay Mayor Baste Duterte, pinagtatanggal ni General Torre, mga kababayan. At nitong ating PNP chief na si General Marbil, tinanggal nila, pinalitan nila lahat ng pulis Davao. O ano ngayon? Sino pa ngayon ang may control ng Davao? Kahit sasabihin natin na ang mayor na si Mayor Baste Duterte, paano niya mauutusan yung mga yan? Naarestuhin niya mga ano na yan? Mga durugista na yan. Hindi susunod sa kanya yan. Yung sinusunod ng mga pulis na bagong itinalaga doon ay itong si Torre at itong si Marbil. At siyempre saan pa ba nang gagaling yung mga order na yan? Galing sa taas. Galing sa Malacanang. Kaya ikaw kasi tawag nito eh. Ikaw kasi supremo ng mga supot. Wala ka kasing alam eh. Gamunggo yung utak mo eh. Sa kakagamit mo ng pismas, yung utak mo ay puno na ng hangin. Kaya tanggalin mo, subukan mo tanggalin yung pismas mo. Baka magkakaroon ka ng gamunggo ulit na utak. At ito namang bagong itinalaga na PCO Undersecretary, wala rin yan. May mga nagsasabi nga dyan eh. Hindi magtatagal yan, tatanggalin din yan. Tatanggalin din yan ni Lisa Bangag. Aranita Marcos, mga kababayan. Dahil pagsisilusan yan, sigurado tayo. Tingnan mo nangyari kay Atty. Trixie. Yes, Atty. Trixie talagang magaling yun. Magaling magsalita yun. Malumana yung magsalita, nakangiti lang. Talagang bagay sa kanyang trabaho niya. Pero itong si Atty. Claire, nagwala nga yan mga kababayan sa MPD, sa Manila Police District. Nagwild yan doon. At na-detain yan dyan sa may kulungan, mga kababayan. Akala nitong si Panyong na ito, wala tayong alam eh. Igaya na tayo. Nasa bundok lang lagi nagtatago. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako. Shoutout muna tayo, shoutout tayo. May mga bago bang komento dito. Basahin mo natin. Shoutout kay Member Jeveral Diyos ng Pulilan, Bulacan. Parang Pulilan, Bulacan, Horde TV mo. News, ingat lagi at more bless. Maraming salamat sa iyo, Member J, ha. Maraming salamat sa iyo, Member J. At shoutout na rin kay Hins TV Idol, ha. Shoutout sa iyo. Confirm na support nga. Keep on touch loads. Maraming salamat sa iyo, Mami Di sa Borby. Shoutout, ha. Matagal na yan, video na yan, sir. Na Rondi, napanood ko yan noong subscriber pa ako noon. Subscriber na yan ito, Epifanio Labrador, itong si Ma'am Edisa Borby. Pero nag-unsub, nag-unsub kay Epifanio Labrador dahil puro kasinungalingan kasi. Puro katang isip. Puro kayabangan. Wala naman. Sabihin niya matapang siya. Tingnan nyo lang, ha. Ito lang yung isang basihan na puro lang yabang yan. Yung pagtanggal ang kanyang pismas, hindi niya matatanggal. Pero ayon naman kay Atty. Claire, kasi nga ganito, kaya hindi tatanggalin ni Epifanio Labrador ang supremo ng mga supot, yung kanyang pismas, para na rin sa kanyang kaligtasan. Kaligtasan yung dalawa, huwag mo paglulukuhin. Shoutout na rin kay Shoutout na kay Butcher TV, Idol Boss Ronde. Hanapin natin yan. Taga saan ba yan? Taga Negros din ako. Ayamin natin. Ayamin ka na namin. Sama tayo. Butcher TV. Ibu-butcher natin yan. Shoutout na rin. Doon may bandang baba. Doble cara talaga yan si Epifanio. Nung nakaraan, kalaban niya si Bantag. Ngayon, kampi kaya Bantag. Ano ba talaga, Ipi? Buti nga. Kaya magpa-mental ka na. Ayun na, magpa-mental ka na. Shoutout kay Saldia Ramirez, ha. Sinto nga supot pa. Naluko Richard, supot Palacio. Shoutout rin kay Samuel
Panisaris ha. May sira sa pag-isip niyan si Labrador, may saltik. Shout out kay Ma'am Ma'am Joyce pa, sorry. Excuse me. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan si Ron TV mo. Na-stress ako pag napapanood ko yan si Panyo Labrador. Talagang sira yung ang taga bundok. Huwag kang magpa-stress, Ma'am Joyce. Babanatan natin yung babanatan yan hanggat magpatuloy yung hindot na yan. Sinatawag na kay Pinoy Greenland ha. Tapangan, support naman. Kasama na ang supporters. Mga support din yung mga supporters yan ha. Ibipan nyo. Sinatawag na kay Ronilo Incamado. Dapat maimbestigahan yan. Yan baka siya nga ang tunay nagpapatay kay Kaper Silapid kasi sabi niya marami na siyang pinatay 49 na. Totoo yan ha, totoo yan. Dapat talaga tingnan yan. Siya nga pumatay, sana kasuhan niya ako. Ano to? Kasuhan niya ako. Sabi ni Binok Ki TV. Yun ang andito lang muna At once again, Binok TV siya talaga. Totoo yan talagang ay habol natin ito si Lolita Ganda Cortez ha. Aha, nakakagulat naman yung papa mo. Yun ang dito lang muna once again, this is Ron TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.